Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyares Garden. Ang share ko naman po sa inyo, yung 8 dahilan kung bakit na hindi namumulaklak ng marami yung mga bougainvillea nyo. Yan ibibigay ko yung mga kamalian niya kaya hindi namumulaklak ng marami. Kasi marami nagtatanong sa akin na ganito ba, abunuhan, ganito ba. Pero hindi naman sa basta na abunuhan mo, tama na. Kasi marami mga dahilan. Pero napakadadali lang na gawin. Yung mga bibigay ko sa inyo nangyayari na hindi dapat na mangyari sa mga bougainvillea natin. Na pinakamahalaga na isa, yung potting mix. Kasi pagka mali yung potting mix natin, ay talaga hindi mamumulaklak. Mamumulaklak pero konti-konti lang. Pagka mali. Kasi pagka yung yung malagkit yung lupa, yung laging basa, kasi pagka diniligan mo yan, ayaw bumaba yung tubig niya. Yan, mali yan. Hindi masyadong mamumulaklak. Mamumulaklak yung bougainvillea natin, konti-konti lang. Ayan dapat, yung kagaya nung nilalagay ko, na rice hull, inahaluan ko ng garden soil. Yung medyo mabuhaghag na sandy soil, inahaluan ko yan. Pero pwede rin yung puro na garden soil. Pwede rin pilitin natin. Pero yung mabuhaghag, hindi yung malagkit na malagkit. Pwede rin yan. Nakapagpapabulaklak din tayo dyan. Basta nasa tama lang yung ating pagdidilig. Pangalawa po, yung dapat wala sa lilim yung mga bougainvillea natin. Dapat naiinitan talaga yung direct sunlight kung maaari. Pero pwede rin pagka yung mga half day na naiinitan, mainitan sa hapon, pwede na rin yun. Pero mas maganda pa rin yung pinaka direct sunlight. Diyan natin makukuha yung talaga na punong-puno ng bulaklak marami, tsaka yung kulay niya talagang magaganda. Malulusog yung mga bulaklak, yung mga petals niya. Talagang makakapal, magandang tingnan talaga, maganda. Ayun ang dapat natin gawin. Trip po yun, yung mga pot natin. Kasi pagka yung ugat nung bougainvillea, tumama sa ground. Kasi may butas yung mga pot natin, di ba? Tumama sa ground, sa lupa, dadirect na yung ugat niya doon. Lalago yung mga bougainvillea. Matagal pa siya bago mamulaklak kasi ang priority niya, lumaki ng lumaki. Lalaki siya talaga ng lalaki. Panay dahon. Kaya dapat lagyan natin ng patungan para yung ugat niya makontrol, hindi siya tatama sa ground. Mas mamumulaklak po yung ating mga bougainvillea. Kaya dapat lagyan natin ng yung may patungan ba yung pot. Kaya naman sa semento pwede rin. Ang number 4 po natin, alam nyo yung mga bougainvillea, ayaw niya na laging basa. Kaya nga papaganda tayo ng potting mix, yung hindi laging basa. Dapat, huwag tayo magdidilig ng araw-araw. O kaya naman, pag namulaklak na siya, dilig pa rin tayo ng dilig. Dapat may schedule yung pagdidilig para ikalawang araw yung ginagawa ko dito sa amin para hindi masyadong basa. Kasi alam nyo yung mga bougainvillea, ayaw niya na masyado nababasa yung mga ugat niya, yung laging basang-basa. Nalalaglag po ba yung mga bulaklak niya? Pagka laging basa, gusto niya yung medyo natutuyuan. Ganun po. Pag 5 naman po natin, baka yung mga bougainvillea nyo kaya hindi na mamulaklak yung masyado pang madahon, masanga, matataas. At saka, siyempre kahit mamulaklak yan, hindi maganda, di ba? Kailangan din na po natin na mag-trim. Titriman po natin yan para maparami natin ng bulaklak. Kasi kung mataas na mataas, isang sanga lang, hindi natin makikita yung dami ng bulaklak niya. Kaisa-isa lang siya. At dapat triman natin para masiksik yung bulaklak para dumami. Mas magandang tingnan. Ang anim po, huwag masyadong crowded. Alam niyo pagka yung mga bougainvillea masyadong crowded siya, yung masyadong dikit-dikit ang pagkakalagay natin. Hindi siya masyadong nahanginan. Pagka naambunan, basa pa rin siya kasi matagal siyang matuyo. Saka ngayon iba, hindi siya masyadong naiinitan kasi masyadong crowded. Kailangan natin malagyan natin ng yung pagitan ba, hindi yung dikit-dikit. Lagyan natin allowance para hindi mag-aabot-abot yung mga sanga niya. Sakto-sakto pag nag-trim tayo, hindi siya nag-aabot-abot. Kasi kung siksik na siksik yan,
parang ko na rin yan, parang nalililiman na rin siya, wala na rin masyado pumapasok na hangin, hindi na rin masyado naiinitan. Pagkaraan, lagi pa siyang basa kasi crowded nga siya. Karamihan ay ganon, yung mga nag-aabot-abot yung mga sa kanya, nahirap na pasyalin. Nakita niyo kung kunti yung bulaklak na nangyayari sa kanya. Pito, talagang ito yung isa sa pinakamahalaga. Kasi po yung mga bugambilla natin, pagka, siyempre, isang pat lang yan. Hindi natin pinapaabot sa lupa yung yung ugat niya kasi ayaw mamulaklak sa ground. Kailangan po natin na mag-abono. Pwede rin tayong mag-abono pagka yung pahit na pahit niya, pagkahaluin natin yung dalawang abono. Urea, yung mas malalaking bougainvillea na yan, yung medyo malalaki na nagaganito na. Paghaluin natin yung pagka masyado siya payat, yung urea, saka yung triple 14. Mamumulaklak po siya ng marami. Magaganon. Kasi kung hindi natin gagawin yon, kung hindi natin gagawin mag-abono, talaga hindi po siya mamumulaklak ng marami. Kailangan po natin mag-abono. Sa pag-aabono po kasi, titingnan natin kung ano yung kailangan ng halaman natin. Pag masyado siya na payat, pwede natin haluan ng pampalusok, yung urea, yung medyo malalaki na mga bougainvillea. Halo natin yung sabi ko nga na triple 40. Pero kung malusog naman na siya, na kulang siya sa bulaklak, triple 40 na lang para mamulaklak na siya. Ganun lang po ang gagawin natin. Kailangan din po natin na mag-spray. Kailangan din po natin mag-spray. Yung iba kasi, kinakagat din ng insekto yung mga dahon niya. Pangalawa, kailangan din natin na mag-spray ng fungicide. Pwede po natin na paghaluin yan. Kunyari, fungicide to, kunyari insecticide to. Pwede po natin paghaluan sa isang sprayer. I-spray na natin. Kasi yung fungus po, makakita ninyo yung mga dahon niya, nag-yellow, may mga black spot. Pagkaraan yung sanga ng mga halaman na may nagpa-black, yung mga sanga niya, makikita niya may nagpa-black, may nag-green-green doon. Kunyari, malaki yung puno, nakikita niya may nag-green-green doon. Yun, fungus yun. Pagka nagtatagal yun, nasisira yung pinakabalat niya. Kaya kung minsan, nabubulok na yung tapat niya, gumagano, nahuhukay na siya, nasisira na siya. Lalo yung mga buko, yung pinagputulan natin, pag nag-green ng ganon, fungus po yun. Pag na-spray natin yun, hindi siya magtutuloy na mabulok yung mga tapat ng may fungus. Yung insecticide naman, para doon sa mga dahon, sa mga bulaklak, yung mga kumakagat na insekto, para fresh na fresh yung halaman natin. Kailangan po natin mag-spray. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo po ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pag-hit yung notification bell para may updated kayo sa mga susunod ko pang video. Okay.